prompted you to commit suicide? I was estranged from the family. It's a good 10 years or something. Wow, na matagal-tagal din. wala akong relationship, wala akong communication sa tatay or sa mom ko. Was there a Yun. time na naglayas ka sa bahay niyo? 16. You were 16. Oo. Why? Masyado akong bata, gusto ko nang maging independent. Pero iba yung dating kasi, di ba, Megan Aguilar, lumayas. Oo. 16, Oo. ay, rebelde. Napanood ko yung guesting mo kay Senator Raffy. At that time, iba yung pinagsasabi mo, di ba? Yeah, totoo. Di ba? You were not in your right frame of mind. Yung feeling ko noon, Oo. pagpunta ko rito, bigla akong poposas, yung mga ganon. Oo. Bigla akong 8 straight jacket. Sinabi mong tatlo yung anak mo. Bakit nasa Amerika yung panganay mo? Pinanghawakan ko na lang all these years para maibsan kahit papaano yung galit na he will have a better life. Magandang araw Pilipinas at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amor. Sa araw na ito mga kaibigan ay isa na naman pong espesyal na personalidad ang ating makakakwentuhan. A singer, songwriter, performer at controversial. Mga kaibigan, the one and only, Megan Aguilar! Hello, Tita Asher. Hello to the TikTok audience and viewers. I am very glad to be here. My pleasure. Likewise. Dapat ako yon. We've been wanting to have you last year, pero may mga nangyari. What's important, nandito ka ngayon. Yan naman ang mahalaga di ba? But anyway, kumusta ka na? Alam ko, you're busy, you're back to performing, and you're back into writing songs. Kwentuhan mo na muna kami sa pinagkakabalahan. Surprisingly po, I didn't expect that the November and December of 2023 for me would be so different. Kasi 2023 is also like the darkest year of my life. Actually, nag-spiral siya from 2022 lockdown when I lost everything because of lockdown 2. And then it spiraled into 2023. Accepting God's grace by November and December only of the same year is unexpected and unbelievable, and I'm just so happy I'm still alive. Yun. Biglang nagkaroon ng saysay yung buhay ko. It became precious again. Unlike how I felt in Before. so long na parang I'm nothing na, yung mga ganon. Nagulat ako sa blessing ni Lord, all because I accepted my mistake. Naamin ko kung saan ako nagkamali, kung saan ako nagkaroon ng kasalanan. By simply admitting those mistakes, na-recover ko po yung sarili ko. Got out of that dark moment, and then now, parang I feel like I'm living my life to the fullest. Although, I'm starting from the beginning. Yes, starting starting all from over zero. again. Yung mga Yes, ganon, yes, starting yes. from scratch. That's my experience, pero slowly, hindi na po ganon. Kasi, yun nga po, like now, yung kanta ko po na Ama is gonna be released very, very soon. We're already in the final stages before release. And Ikaw ang nag-compose ng Ama. ako yung sumulat po nung Ama. Time na, yun nga po, when my life was falling apart, I tried to commit suicide. Nasulat ko po yung Ama. And then I didn't have an instrument anymore. Wala na akong gitara nun eh. Pati gitara, nabenta mo na. Yeah. Suddenly, that one day, in those dark moments na biglang nakakarinig ako ng piano in my ear. And then, I could hear me continuing the story of anak. Yung parang gano'n naririnig ko. Parang, oo. Naririnig ko yung, itutuloy ko yung storya ng anak. Kasi gano'n naman po, di ba, kahit sa movie, di ba, like, there's a part 2 in this movie, nag-the end, meron pa pala siyang continuation. Parang prequel. Pwedeng prequel. Yeah, prequels. Dahil nga po sa wala akong instrumento noon, I downloaded a piano app on my phone, and that's how I made it. Ganun ka ano? Opo. I don't even know how I was able to compose on the phone kasi it's so limited, even the sound. Blessed po talaga yung moment na yun kasi You're nagawa so ko po yung talented actually. You're so talented. Kaya sabi ko nga, sayang, ang daming sinayang ni Megan. Ang daming chances, daming pagkakataon. But it's never too late. Never too late. Sayang is only when wala kang chance to Wala kang ginawa. redeem yourself. Right. Wala kang chance na makabangon. Yun po yung sayang. For me, I was almost sayang. Hindi pala. May purpose si God eh. May God purpose has- si God, opo. kaya hindi niya itinuloy. Yes. Huwag mo ituloy, may gagawin ka pa. Di ba? Siguro nga po, tita, it was that moment of public suicide. In the stories we hear, celebrity or non-celebrity, talagang pag-commit ng suicide, nangyayari. I see myself as parang not someone special, not someone na much better than the other. I guess God wanted to show like a journey if nag-decide kang wag ituloy. Yung ganun siguro. Kasi yun yung nangyari sa akin eh. Pero actually, it wasn't my choice na hindi natuloy, tita. Like I've mentioned before, that moment na nag-video ako, nakakyat po ako ng building nun, tita. I was able to climb a building. But when I climbed, there were 4 doors that had gigantic padlocks. Like, so I could not continue
hindi ako maka-forward dun sa gusto ko dahil nakalak yung mga pintuan. So that was for me, my divine May intervention. reason, yes. May reason That talaga. to me was like a big sign, and parang God yelling at me, "Hoy, Huwag mo gawin huwag mo gawin yan. Oo. It's not your time. Mm-mm. It's gonna get better." Parang ganun. Pero nung mga times na yun, faint voice pa lang yun. Parang bulong pa lang na, "Huwag mo gawin." And then, Ilang floor yung building? ay, matangkad yun, tita. It was in Poblacion, Makati. Oh. It was really tall. If I choose a low building, babalian lang ako nun, tsaka magugulay. Mm-mm. 'Di ba? So, pagka yung intention mo is magpakamatay, talagang pinaka-morbid na paraan ang Nobody pipiliin. knew. Walang nakakaalam, walang nakakita. Yeah, because that happened around 2-3 a.m., something like that. Oh my God, when everybody was asleep. Everybody Oo. was asleep. Even my friends are asleep. And then, yun nga isa pang divine intervention that time was, yun nga, I received a call from some random person lang I met during the Kumu live. Yun nga shout out to Destiny. That's his name and his wife at that time. Hindi siya tumitigil tumawag sa akin. Hindi nga ako makatuloy dahil nga kalak yung mga pintuan sa harap ko. I decided to answer his call na. Kasi tawag siya ng tawag Nung una, kinakancel ko. And then, when I couldn't go through my suicide, of course, what will I do pa? Tinagot ko na lang. What prompted you to commit suicide? Tita, it was a time kasi na it's a good 10 years or something. Wala akong relationship, wala akong communication kay tatay or sa mom ko. Or if I talk to my mom, nag-aaway kami, mga ganon. And then, yun nga, lockdown 2 happened. Nayari yung online business namin ng partner ko at that time. Ano yung online business? We were selling US apparel, US essential oils, tapos Sweet Giant Mango seedlings, yung mga basta yung kung anong Yes, mabibenta. yes. It was good for a while, and then pasok ng lockdown 2, hindi na nangyari because of the quarantine and the permits and yeah, everything. right. We couldn't keep up with it na. Parang na-enjoy ko yung online, yung work from home. Kasi I'm with my kid, work from home, and then I couldn't do with my gigs anymore kasi it was the height of my hyperthyroidism also. Parang a good idea. Did you undergo operation? No, not yet, not yet. talaga? I went through maintenance already. Pero kasi these days, I'm trying to the healthy way, yung parang the natural drinking turmeric, mga ganyan, garlic in my diet, yung mga ganyan. I prefer it kasi mahirap din, tita, yung masanay ka sa gamot, and then you're gonna be adapt to it, and then your body's gonna look for the medicine for you to feel better. Right. Anong advice sa'yo ng doktor? Ang sinabi niya is radiation pill Yes. if it really doesn't go away. Pero of course, it's gonna cost money. I'm healing naman naturally kasi like now, my breathing is better. Dati kasi konti Parang hinihingal ka. Oo. Hingal na Oo, hingal. Catching up with your breath. that doesn't happen anymore. Okay. And because I'm doing a more routinary lifestyle, so like I wake up in the morning, I have a Okay. walk. If not, then I'm doing breathing exercises. Ganun. Pero hindi na apektuhan yung pagkanta mo. Actually, nakakapagtaka lang, tita. Yung boses ko lalong tumaas nung nagkaroon yeah? ako nito. Oo. Dapat po hindi ganun. Dapat bababa yung boses. But no, it didn't happen to me. My voice got parang more buo. That's another thing that proves our God is a living God. All my talents were preserved. None of it disappeared through everything I went through. That's very important. Yung paggitara ko, andyan pa. Pag drums ko, keyboard, pagsulat ng kanta. Except na wala nitong physical, instruments, musical instruments na wala isa-isa. Pero bumabalik na. Alam naman ng karamihan, di ba, that Tita Kula Desma, the people that were present in my life during those times. Hi, Ku. Yes. Yes, Hi, Tita Ku. Yes, oo. She and her daughter, Isabel. Isabella, Oo, they bought me Isabella. a keyboard. So that I Oh. can keep composing. Wow. So yun naman, natapos ko po talaga yung instrumentation ng ama because of the keyboard from Tita Ko and Izzy. Nakakompose na rin po ako ng worship album. So I have 6 worship songs already that is prepared to be recorded. As of now kasi, I really want to release Ama as a single because it deserves to be a single. Parang the title is it a spin-off of Anak ng tatay mo? Kasi Anak is his story na kanyang kinumpose. Yeah, somehow yes, because anak is such a universal message po, Right, 'di ba na right. lahat po ng tao makaka-relate. Nagkaisip na may pinagdadaanan na kahit paano maintindihan yung anak. Yung ama naman, I say it's a continuation kasi anak is the story of anak. His father died before he can
express, I love you, Mhm. pa. Yes. Alam mo yung ganon? Yes, So there's yes. this, yung too late, parang ganon. Kaya nandun yung Oo. pagsisisi. oo. Kaya may pagsisisi. The anak in ama is an adult na. Yung anak, bata pa Bata siya pa. na ama. Yes, yes. Bata pa siyang ama. Mhm. Pero yung sa song ko, Mhm. hindi siya batang parent. Mhm. Marami na siyang pinagdaanan. The father is buhay, hindi patay, parang sa anak. Mhm. So yun, iba yung message. Kasi Message, oo. makakapagsabi pa siya eh. So yun yung story ng ama. Mga gusto mong sabihin, gusto mo talagang May iparating. parating sa kanya. Yun, Yes, ganon. yes, So yes, yes, yun yung oo. story ng ama. I want to hear that. Very soon, tita. Yes. I'm so happy. So, totoo lang, first time kong mag-TikTok. I'm coming from the analog age eh. Like, di ba, the Right. 90s. And, Oo, so, the oo, digital, I'm still adjusting to it. So, eto, recently lang ako nag-TikTok. Aba, tita, wala pang 1 month. I have almost 9,000 followers and wow. like, I released a teaser of my song, Ama. Performed that live prior concert with Tita Ko during I Love OPM. So, I was able to take footage of the rehearsal. So, yun, medyo edit, teaser. Wow, 105,000. Wow, congratulations. Likes. Tuloy-tuloy mo. Tuloy-tuloy And mo. I'm surprised kasi nga, wala pang 1 month. Napag-uusapan po talaga yung ama. Even in the other interviews that I was able to do, the other times na I talked about ama, the audience, yung mga netizens that comment, Right. they're really talking about it. Narinig na ba ito ng tatay mo? Yes. Talaga? Anong comment ng tatay mo? Anak, send mo sa akin yung lyrics. Send mo rin sa ninang mo. May ninang Sampaguita. Shout out, ninang Sampaguita. Yes, one of these May days. Tita Mi. Mag-uusap kami niyan, isang pagita. Yes, that's Oo, my yes. Tita Mi. So, both of them, kasi nilabas ko lang yung teaser eh. And then I just sent them the links na parang ito yung teaser. And then tatay got so excited for it. Wow. Kaya, ganda. Tita Mi ko din. Send na sa lyrics. So, parang nung una, hindi ko pa masend eh. And then when I sent it to them, sabi ni tatay sa akin, ang ganda ng pagkasulat mo, anak. And that's all that matters. Wow, hindi yung... Kasi minsan yung tao, right? Like the judgmental types. Pagka sinabing anak, kanta ni Freddie Aguilar, tapos gagawa ni Megan Aguilar ng ama, ang iisipin lang, ay, naku, baka sinasagot niya yan. Hindi, Oo. parang gano'n. Yes, oo. And then, syempre, hearing tatay's comment like that, wow. And of course, the more that I want to create, yun nga, yung comment ni tatay na naging confident din siya sa pagiging songwriter ko. Ano ang nag-udyok sa'yo para mag-reach out sa tatay mo? Na-survive ko yung suicide ko. Tita ko came at the right time and helped me go into a retreat center that had a rehab program. And then number 3 is she trusted me enough to let me stay in Hacienda Isabela. And then of course the concert that we had. Nasabi ko, I'm on a roll of blessings here. Yes, You know? oo. I think I should pray to be able to see tatay again na ma-welcome ako ulit sa bahay. And from like September, something like that, pinagdadasal ko na yung birthday ng anak ko. Kasi birthday ng anak ko, November 12 eh. 10th birthday niya. Lord, gusto ko pong umuwi sa bahay ni tatay sa birthday ng anak ko. Para there's an excuse for me to go home na kahit hanggang gate lang ako, Lord, okay lang, Lord. Kung hindi ako papasukin ni tatay, basta yung mga anak ko, kita kaming 3, ganyan. O di, fast forward to November. Ito na nga. Actually, November 16 November 16. was the day na makukuha ko yung anak ko. Anak mo na kay tatay mo. Kasi syempre yung anak ko na nakay tatay, andun na siya sa bahay ni Oo, tatay. yes, But I have a younger pa kasi I have 3 kids. Yung tita. panganay nasa Amerika. Yes, Okay. the eldest is in the States. And then yun nga, my 13-year-old is with tatay, and then I have my 10-year-old that stays with her dad. Yun, that was my excuse. Kung nakatira kay tatay, naka-block nga ako, di ba? Drama namin. Tapos pati sa mom ko, basta yung pinanggalingan ko. Ganun yung situation bago ako pumunta sa tatay ko. Nung una pa nga si tatay, nung una ako magpaalam through my 13-year-old, overnight lang daw pwede, ganyan. Di ako naman, okay lang, at least hindi yung hanggang gate ako. Oo, at least papapasukin ka, di ba? At least Oo. makapasok ako. Oo. So in other words, parang reluctant pa yung tatay mo na tanggapin Yeah. ka. Oo. Nakarating kami doon, gabi na. Dahil Tagaytay ako nakatira nun eh. Tapos susundin ko yung anak ko sa Paranaque. Oh my Tapos gosh, pupunta oo. kami sa Fairview. Okay. Imagine ang Oo. biyahe, di ba? Oo. So gabi na kami nakarating May pera ka na nun. Nag-share kami ng pang-grab kasi Okay. hindi pwede ibas yung mga bata. Oo, Kailangan, oo, ano yes, yan, yes. oo, service. So, di eto na, dumating kami. Tulog na si tatay. Pero at least, yung anak kong 13-year-old, yung ngiti niya talagang hanggang dito. Kasi ilang years kami hindi nakita, tita. Because of everything na nangyari. Kami muna ng mga bata, moment, yay, di ba? Kinabukasan, yung breakfast table namin sa labas, bakanting upuan, yung nasa tabi ni tatay. O, alam ko Oh, na. yes. Yes, Ako
ako na yon. Doon na nag-start. Parang Oo. nabura po yung mga nangyari. Oo. Kasi yung syempre, pag-upo, oo. tay, namiss kita tay, ganyan. Ang bata ng itsura mo, ba't ganyan? Ako mukhang matanda, mga ganyan biro-biro. Hindi, maganda ka naman anak. And then I said, tay, payakap ako. Siguro After 10 napaka-tight nung hug niyong dalawa. Then I kissed him on the cheek. Kasi tita, sa totoo lang, malambing ako. Parang ngayon, I feel so good, affectionate akong tao. Siyempre masaya ako kasi okay na ulit. Pwede ko na ulit gawin yun sa tatay ko. Ayoko kasi ng ganun eh. Gusto ko habang buhay yung mga magulang ko. Gusto mong bumawi sa kanila. Gusto kong ipakita yung pagmamahal ko. And of course, tita, during my time in rehab, we did a lot of Bible studies. So, Kailan ka na-rehab? itong ano din, Last year May, din. May Last hanggang September. Kasi tita, my psychological assessment was Ah, normal. You only last there if, syempre, you have a mental... Saan yung rehab mo? Sa Tagaytay? Ano, yeah. Sa Tagaytay? If kunwari you have a mental disorder or Okay. like some syndrome na nangyari sa'yo because of drugs and everything, then you have to stay. Eh, normal naman po ako. So, Okay. diba? Oo. it was just really to prove also to me, it's not that bad. Napagod at nagutom lang ako in those days. It's a stage na ng trials na ng buhay ko eh. Wala akong matanong. Wala kang matakbuhan? Wala akong matakbuhan. Oh. Hindi na kasi rebellion kasi tita, Yeah. it happened when I was a teenager eh. Right. I already went through my 20s, my 30s, and now I'm in my 40s, 44 to be exact. It's different stages of life. Kahit sabihin mong 30 anyos ka, 35, 40 ka, you still need your parents. Even you, tita eh. Yes, of course. Right? Kailangan natin ng, hindi man yung parents mo. People, Diba? you wanted to be surrounded by people na magbibigay sa iyo ng pagmamahal, ng suporta, But then the pangunawa. best to give Oh, that is your parents. of right? course, yes. Those are the best people na you can be totally vulnerable to them. You can be imperfect, you can be flawed, and they will accept you. And I didn't have this for a good 10 years. Kaya nga, nag-Muslim ako. It lasted 3 years. Parang inabot from lang yung 3 Christian, years, Muslim. Kasi ang I changed pag-iisip religions mo, kasi nga I'm looking for this family, community, you know? It's hindi different. mo makita. Hindi mo, Hindi mo mahirap. matagpuan. Mahirap. Oo. Siyempre, these are strangers. Mhm. And they will connect with you at some level lang. Pero not the intimacy. Right. Can be bare, naked, and tell them everything. Walang ganun eh. Hindi lang sa physical ko nahawakan si tatay eh. With him Now, now. even minsan through Facebook Messenger, yung mga PM, di ba na? Yes. Oh, anak, sasabihin niya sa akin, pag nakita mo yung nanay mo, please hug her, tell her you're sorry, ganyan-ganyan. Tapos ako naman, opo, tay, I will. And alam mo, tay, ngayon naiisip ko na yung mga nangyari sa akin na wala kayo sa buhay ko, hindi pala yun punishment. Kung hindi, proof ng inyong unconditional love and on me. Because hinayaan niyo ko eh, to go through my hell. To go through my demons and my hell and my own. You let me. Sabi ko, siguro po, sa pagkaintindi ko, malaki yung tiwala niyo sa akin na kaya ko. Parang ganun na sabi ko sa tatay ko yun. Ganun ano ka. naging reaction ng tatay mo? Nag-heart lang siya na parang, love you anak, gumanon lang siya. na parang, Parang ito yung mga Yeah. simpleng salita na Opo. tumatago sa puso, kasi di ba? nga Na, po yung oo. mga gusto kong sabihin eh. Tsaka yung, Oo. yung tita Aster na intindihan ko yung nangyari sa akin. Why sila wala? Why kinailangan kung daanan nyo na they had to be so tough na kaya mo siya, kaya niya yan. Yung pala yun. May tiwala lang sila na kaya ko. And wow, to realize that as a daughter, di ba? It's such a big blessing. I'm getting goosebumps. Na sabi ko, Lord, buhay na buhay mo kayo sa buhay ko. Hindi lang po na-heal. Parang yung pagiging estranged namin, yung pagkakahiwa-hiwalay Yes, namin, di ba? yes. Hindi lang yun yung na-heal. Pati talaga yung relationship na malalim. Yung malalim. And even my mom now, nag-message na ako, miss you, ma'am, ganyan. Tapos, I love you. And ganun na agad, yung wala nang mga... Wala na. No Wala na mga, explanations. No, ito ginawa mo, Wala ito nang sumbatan. wala. Wala na. Yes. Umiyak bang tatay mo na magkita kayo? Siyempre, pero kunwari hindi. Namula din, Oo. ganyan. And sabi niya sa akin, alam mo anak, pinagdasal kita this whole time. Ganyan yung nung wala ako. And then yun nga, tita, balik tayo dun sa moment na, di ba dumating kami ng mga anak ko gabi. Tapos morning, breakfast, kami ni tatay, ban. Di eto na ako. Kasi maglalaba ako eh ng mga damit ng anak ko. The first time ko ulit na pumunta sa may bandang garahe namin. Ang nakita ko dun sa garahe, yung mga portraits namin ni tatay, mga gawa ng mga Pinoy artists before Filipino art. Aba, magkaka-alternate kaming dalawa. Ako, siya. Parang ako, sabi niya, kasi inano yan, kinuwento ko kasi rin yan kay Julius, if I may mention. Oo. Hello, Julius. Oo. Babaw. Hi. Paring Oo, Julius. nakwento ko oo. sa kanya yun na.
first time kong makapunta ulit doon sa part ng bahay namin. Kasi nga, di ba, tagal ko nawala. Na nagulat ako kasi ang feeling ko talaga, di ba, Parang wala yung ka na pictures ko totally. mga sinunog na yan. Oo. Yung mga ganun. Bakit tinapon Oo, na? yung mga Oo. tinapon na, wala na. Mm-mm. Parang ganun. And then makikita ko, yun yung ano namin, memorabilias namin yun nung 90s eh. Kasi sa Ca Freddy's, Yes, Tagaytay. yes. Right, right. every Saturday, yung mga Filipino artists, iba sikat eh, na nandyan eh. They're doing our sketch while we're parang just sitting in the bar. Ano, andun yung collection na ang akala ko, tita, nasunog na kasi nung 2018. Nasunog yung music room niya. No, Yes. nung 2018, nasunog yung bahay namin, Ay, Fairview. Oo nga pala. Nasunog yun. So, nagulat ako, sabi ko, na-preserve. Paakyat naman ako para magsampay. Kasi iba-iba yung di ba iba-iba yung regions ng bahay. Pataas sa kwarto ni tatay, family wall, andun ako. Oh, so ano? Tapos dun sa may door niya, yung pinakauna kong magandang article by Eric Caruncho. Hello, Eric Caruncho, Inquirer. Yes. Andun sa may door niya, Oo. bago yung room. So, hindi nasunog. Oo. Parang ako, naiyak ako doon, tita. Umiyak ako. Yung heart ko para lalong gumaganyan. Nung gabi na naman, dinner, syempre, usap kami ulit ni tatay. Catching up. Ang dami kong pictures dito. Oh. Ay, akala ko, tinapo mo na. Oh, ano sabi niya? Sabi niya, hindi, ikaw lang naman na nawala. Sabi niya. Tsaka alam mo, anak, everyday kita ang pinagdadasal. Oh, diba? Pati hanggang moment na to, sabi niya, pinagdasal ko to. Tapos ako din. Kasi di ba sabi ko sa tita, nung September pa lang eh, nagdadasal na ako na, Lord, alam kong ibibigay niya sa akin to na makakapag-birthday anak ko sa bahay ni tatay, we will see each other again, we will reconcile. Ganyan. And then my brothers are there, Oh, my diba? siblings, we were Oo. also able to parang reconnect. Even my elder sister, I have a half sister kasi, she's Yes. my ate, Oo. we reconnected din. We had the most wonderful December 27, parang Thanksgiving year-ender party. Yeah, oo. And then, of course, the New Year's. Kasi You kompleto were all kami. together. You Kompleto were all kami. together. Mm. Except yung panganay mong anak nasa Amerika. Yeah, nasa States. Okay, sinabi mong tatlo yung anak mo. Mm-mm. Bakit nasa Amerika yung panganay mo? So, daddy. Are you in touch? Actually, no. Kasi nga, going back to 2009, magti 3 years old yung anak ko noon. He went ahead to the States. Sabi sa akin, na-petition na rin ako, kaya lang nga, nauna lang yung anak ko, ganyan. But in short, tinangay na. Ganon. Pinanghawakan ko na lang, all these years, maibsan kahit papano yung galit. He will have a better life there. Very family-oriented family. Unlike mine na dysfunctional kasi musikero yung tatay, socialite yung mami, laki kami sa yaya, iba yung tura. In their family, very hands-on. Solid. Oh, solid. Even yung ex ko na yon, talagang he was hands-on from the day na dumating dun yung anak ko to this day na he's 17 already. Ang sinabi ko nga is, since my life is very blessed already, kumbaga, kung ano yung pagdasal ko kasi nangyayari ngayon, tita eh. My prayers took 7 years before na nasagot. Pero these days, ayoko nang masamain yung nangyari. Palaki naman nila yung anak ko ng mabuti. Hindi ako nabigyan ng chance, right? To be a good mom to him. Kasi nung 12 years old yung anak ko, that was the time kasi na pinakausap siya sa akin ulit. Kaya pala, hinuhuli na naman yung loob ko kasi padadala na ako ng divorce papers. At least nakausap ko yung anak Yun ko. ang ex-husband mo. Yes, Oo. yes. At least nakausap ko yung anak ko, he was 12. We had the adult talk na nakapagsabi ako sa kanya ng, my dear son, this might be the last time we talk. But I'm not sure, sabi ko. But this could be the last time we talk because of the situation I have with your dad. Don't get along. But I want you to know that I love you. Alam mo yung ganyan, di ba? Yung, I want you to know that I love you. Kahit wala ako, kahit wala ka, believe in it. I love you. Sagot ba naman ng anak ko sa akin? You know, mom, I understand. We won't be able to talk. And actually, sabi niya, for his 12th birthday that time, nagpabili siya sa daddy niya ng book. Kasi AAA student yung anak, matalino talaga Yes. yun eh. Nagpabili siya ng book na ang title daw ay, I'm gonna keep reading this book, mom, so I can understand what happened to me. 12 years old, tita. And this is how he talking to me. Was that the last time you spoke That with him? is really the last time that was the conversation we had. I planted a good seed in my son. Kahit na malayo ako, I became a good mother to him. If right now, it doesn't bring tears to my eyes anymore, di ba pinag-uusapan ko yun? Kasi nga, I've come to terms na, tita eh. yes, yes. Tinanggap ko na yung buhay ko, how it is. That's very important. I've come to terms that I'm a mom na did not have a chance to live a life with my eldest son. Ang importante kasi, tita, yung ano yung iniwan mo sa anak mo. Tita, he's 17. He's Yes. gonna come by anytime soon, Yes. right? Some point of his life, hahanapin ng toong nanay at tatay. Yes, So, yes. I'm gonna have that chance.
And it's gonna be soon. Because that's how it's... What's his name? Zane. Hi, Zane! I love you! O sabihin mo na yung anong message mo sa kanya. Di ba? Zane, you know, I love you, anak. It's so many times that I spoke on TV, always mentioning your name, always giving you the best messages I could muster up for you. Anak, I love you. You're 17. Soon you're gonna be here in the Philippines, right? And that would be the time we will be able to have with each other. Your sisters know you from head to toe. You know, kilala ka nila, anak. Everyone in the family misses you. Lolo misses you, your Tito Jonan, everyone. And we're all looking forward to seeing you. Of course, kahit kasama ko sa bahay yung mga anak ko, si Anaya at si Mahi, I love you, my girl. And you know that mommy's always here for you. When you were a kid, ano ang memories mo nung bata ka pa? You'll be surprised, Tita, because Yes. before I was a musician, I was a dancer. Really? 3 to 5 years old, I was in ballet classes. Oh yeah, I know that. Yes. Oo. Na-meet ko pa nga si Lisa Makuha at the time Oo, kasi nga talaga I was so oo, into it. oo. And then, from 8 years old to 13 naman, I was in Rawls Dance Studio. Oo, Kay sa Tita Green- Jeline Oo, Eugenio, Tita yes, Jeline Eugenio. sa Green Hills. Oo, yes. 8 to 13 years old. Yes, oo. So, ang lola mo, Oo. and then, para akong, ewan ko kung ano, ADHD ba yung tawag doon? Kasi tita, para akong ano, yung Hyper ka, Energizer hyper Bunny. ka, oo. I would climb trees, I would Oo. climb walls like this, yung pang Spider-Man. Oo. 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 And then, ano pa, yung Chinese Garter. Oh my God, I love that game, di ba? Oo. And then, sa kakaganyan, ang trip ko, hindi lalanding eh. Parang meron muna akong half second na bago ako lumanding. Mga ganun yung trip ko nung 9 years old, di ba? Ayun, bali, tak, dislocated. So, in other words, So, ngayon, and then, tita, hindi lang yun. I danced on top of a glass table. So, my foot actually shattered. 12 stitches. I was like that. ganun ka Y- para kang kitikiti. Yeah. Oo. So ngayon, ito 'di ba, nakaganyan yung arm, nakaganyan. Anong gagawin ko? Syempre bad trip, 'di ba? Oo. Para ko my life is ruined. Ito na yung drummer ng tatay ko. Meron akong ginagawa nung bata ako, parang I would walk in rhythm. Parang merong maghilig kang maganyan, tapos minsan Nandun na yung ang hilig, musicality na andun na eh. Oo. Napansin ng drummer Oo. ng tatay ko. Tinuruan So, nung ka. nakaganyan ako, eto, bali, eto, Migs, bakit? Ito. Hindi ka makatayo, di ba? O, ito, hawakan mo yung drumstick. Gamit ko. Gawin mo to, sabi niya. And as soon as he did it, I was doing it. Pop, boom, boom. Ayun pala, it's called the paradiddle na. It's like an important, it's like a basic Basic drumstick. ng drums. Ginagawa ko na. So sabi niya, anak kami, tuloy mo. Ito lang gagawin ko. O yan lang, sige, bilisan mo. Para maaliw mo yung sarili mo. Di ako naman, Oo. ay, ang galing ko tita sa ano. So, doon ka natuto sa drums. Yun na, doon pa lang ako nag-umpisa, mga 8 years old ako. So, nung gumagaling na ako, gusto ko na yung isang buong set. Si tatay naman nun, hindi ka magda-drums, mag-keyboard ka. Iyak ko ulit. Ayoko. Hindi. Tapos wala akong magawa. Pinag-piano ako ni tatay sa Yamaha. Pagdating ng teacher, sabi ko agad, marunong po kayo magturo ng drums. Oo. Hindi, piano. Hindi, ayoko ng piano. Drums gusto ko. And then, of course, hindi ako tinuruan dahil nga, di ba, piano, okay, so fine, nag-recital ako. I was so bored, right? And then, after recital, parang ayoko na ituloy. Nagbababad na ako sa music room namin. Drummer. May drums doon, oo. And then, during the rehearsals of tatay, yung watawat band, you know, all of them will be like, yung mga nakakunot ng noo, tapos mga, di ba? Yes, Tapos yung drummer, ayoko itong mga nagigitar. I studied the drums from 8 until I was 13 years old, tita. Every day for 8 hours. I was Pinayagan so- ka eventually na tatay mo. kasi nga, anong nangyari nun? Kasi patago ko ginagawa eh. Siyempre, yung drummer ni tatay, binibigyan lang ako ng mga parang, oh, ito yung Tracy Chapman album, sabayan mo. Kasi nga, puro lang yun, para madali. Mga basic. Para matuto ka lang. Oo, Tapos after nun, album naman ni tatay, and then hanggang nag-evolve ako to Guns N' Roses, to, Wow. talaga, bigati na. Ako, di ba? Gumagaling ako. Isang beses, nag-drums ako. Biglang pumasok si tatay sa music room. Pagpasok niya, parang ako, Hoy! Hindi, anak, ang galing mo pala, galing mo. TV Patrol, dumating na yung, isasama niya ako sa yung variety show ni Vilma Santos before, yung show niya. Drums, di ba? Pero, syempre, anak, mag-drums ka. Ayoko. Anong gusto mo sapatos? Return. Sige, bili ka lang. Sige. Tapos, drums ka ulit. Ayoko. Anong gusto mo, anak? Hello Kitty.
Hello Kitty set. Lahat ng gamit ko sa school. O sige, okay. Kaya may bribe. Na ngayon, na ngayon, ganun din yung anak ko, si Anaya. Because she plays guitar, she's good. She's inclined. She plays guitar, marunong mag-drums. Ito yung 13 years old. Yes, marunong mag-drums. Tapos gusto rin niya matuto yung keyboard ko. And I let her, and she has, now, she's the same. Pag sabi ko, anak, kanta ka. Anak, may 500. Sige, mami. Buwan. Sige, mami. Talking to them siya magsasabi ng kanta. So talagang ano. So anyway, that was me as a kid, no? And then, yun na, hanggang sa first band ko, I was 13 years old lang, tita. Ano yung first band mo? Luz Viminda, ano kami, rock trio. Okay. Anak ni Tita Miss ang pagitan, yung isa si Cowboy. Okay. And then, our bassist was the son of Tita Sam's guitarist. So ano kami, mga anak-anak na Second generation Yeah, na. so- Ikaw naman sa drums. drums talaga. And vocals. Yeah. So paano mo nabigyan ng importansya yung singing? Or paano ka Nako, nag-diversify? hobby naman yun eh. Since I was 5, hobby namin nung ate ko. Oo. Sabi nga ni Freddie, all of your ng mga anak niya lahat Yeah. kumakanta eh. Oo. Yeah. Oo. So, para meron ng alam mo yung ganun, may inclination na kasi nga because of the genes, ganyan. Singing was parang not a big deal. Parang ganun. Later on, I also studied diversify my voice. Kasi nga, may octaves ako eh. So, minaximize ko yon through the years, ganun. And then eventually, yung pagiging drummer mo, iniwanan mo na in favor of yung songwriting, di ba? Singing ang writing. Kasi nga that time, Oo. basta parang I really wanted to take it seriously. Siyempre si tatay, iba yung mentality niya eh. Iba yung gusto niya para sa iyo. Oo. Hindi alam ni tatay noon na merong Percussion Institute Technology sa California. Hindi niya alam na may ganon. Hindi niya alam na may Berkeley. Yung mga ganun mga music, Yes, di ba? yes. Kasi syempre, iba nga yung ano niya eh. Ang tingin niya kasi sa akin, multi-musician. Kasi nga I could really play like, Musical oo. instruments. Oo. And by ear. Parang ganon. Guitar, nagpa-play ka rin. I was 14 when I first learned it. So, di ba, it was late. Kasi ang drums was 8 years old. Drums, Yeah. piano, Yeah. or organ, at saka guitar. Yeah. Oo. And then, syempre, with my knowledge sa drums, na-apply ko na rin siya sa percussion, which is, naman yun, parang a different set of drums. Iba yung theory to play. Kasi nga, aral na aral ako, tita eh. I really was so deeply into learning the drums. So now, I haven't played drums for, maybe my last time was 2018. But if I sit in the drums now, I can still, like, matically. Balikan mo pa rin. Oo. Balikan mo pa rin. Meaning, Para i-refresh umatic siya mo. kasi Oo. it became like a DNA. Alam mo Yeah. yun, Oo. it became my DNA because of how I studied it. Right. And then basically, that is how I feel with all that I learned in music, even the piano. Although it's my latest of all the instruments. Right. But I'm learning to compose on it. It's pretty good. I mean, parang i-apply mo lang yung mga Kompleto guitar, yung gano'n. instruments ng father mo sa sa music room niya, di ba? Noon, ngayon kasi hindi na eh. Kasama yun sa Oo. kasama yun pala sa Yun. nasunog. Oh. Pero yun nga yung kagandahan ngayon, tita, kasi di ba like I told you, I live in a studio now. Like temporarily, I stay there. Because of your... Yeah, for the duration of Ama, recording it and approaching the final stages, no? So there, it's a studio. So there's a recording studio, tapos there's a rehearsal which has a drum kit. There's also a dance studio there, an editing room. kompleto. Kompleto. Oo. Yun pang isa, tita. As a hobby, I learned how to video edit. That's why it's so useful now. Oo. Dahil ako mismo nag-edit the Megan Aguilar channel ko. By the way, the Megan Aguilar channel, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, please, add nyo Wow. naman, follow nyo naman ako. Kasi, Multi-platform. yeah. Oo, di And ba? I'm doing all the the edits Yes, and so that's everything. very nice to hear. So, yeah. Moving forward, some of your interviews, inamin mo na you took drugs at age 15. Yeah. Yes. Paano ka na, I mean, so young. The environment. Okay. Kasi it was Oo. the 90s and yung grunge era na tinatawag, konting touch of the flower power era. Yung nung 70s, nung uso Right, yung right. marijuana, Yes, ganyan. yes. So I had the past. I had the past with it. And then, Alam ng father mo? he wasn't home a Okay, lot in because those he was days. so busy at that Yeah. time, yes. He wasn't home a lot in those days. It was with my friends, of course. Ganyan. Mm-mm. Pero yun nga, it was a phase, pero matagal. I smoked it for 10 years. Umabot ng 25. So, inabot ka hanggang 25 years old Oo. ka? Wala lang, trip. Oo. Kasi nga, hindi mo nga, ganun kasi yung culture na kinagisnan ko eh.
Kasi nga, di ba, there's all kinds of cultures, you know. Those, meron yung conservative upbringing, pero kasi sa akin, imposible maging conservative eh. Because I'm surrounded with musicians, like sila Pepe Smith were in the house, Florante, Sampaguita, Asin was in the house. And in those times, the 70s, what did you do in the 70s and the 80s? You did drugs. You know? So, 10 taon? Hmm. Nahook ka talaga or... Hindi ko alam, tita eh. Basta, parang it was just there. Kaya lang nga kasi, by 25, when I decided na parang gusto ko na maging mom in 2 years time, ganyan-ganyan. Ikaw Na-stop rin ko ang siya. nag-stop. Ikaw Yeah. rin ang nag-stop. Oo. Yeah. So you get married at ilang taong ka nun? 27. At 27. Yeah. Then you gave birth to Zane. Yeah, yeah. Di ba? Mm-mm. Pero ilang taon tumagal ang marriage nyo? 3 years nga lang. 3 years lang. Tita. Kasi by the 3rd year, they took my son na. Okay. Oo. And that was the time I first did shabu. Because I was, Parang you were yeah. so devastated. Pero also, it was oo. just for 6 months Okay. of my life at that time, 2009. 27. 2000, No, 29. When you were 27. Yeah. No, 29. 29. Kasi nung tinangay na anak ko, I see. Okay. Out of, naging outlet mo. para akong, Yes. Of course, death losing wish. your son. Oo, Death wish. oo. Oo, di ba? Oo, di ba? My gosh, may, Pinaghirapan mo, di ba? panganay ko yun. Oo. That time, wala naman sa Pilipinas yung asawa ko na yun. Mm. Laging wala. So, alam mo talagang ako lang Mm-mm. with Yes. my son. Right. And then, biglang bang, wala na. So, ang hirap, tita. So you tried shabu, 29 years old ka. At- For how long? Actually, 6 months nga eh. Mm. And even, I started to smoke cigarettes, drink, sabay-sabay ko ginawa, tita, in one day. Alak. Lahat. And I don't drink. I don't smoke cigarettes. I never did like it. But for that time, I was like, Natuto ka. I lost my mind. Mag-stop lang. Nag-stop ka lang. Oh, and then after that, tita, yung next ko from 2009, next ko nagshabu 2015. And then few months ulit. Parang ganun lang, parang may stage lang ako na ganun kasi hindi ko kinakaya yung lungkot. And then after 6 months, what happened? Stop ulit, ganun. Hindi siya usual, Hindi, okay. ano. Paano yung career mo at that time? I was busy, tita. I was busy. Even in those times, 10 years akong nagmamariwana, doon yun, bumabiyahe ako ng Europe lagi. Saka Hong Kong, Japan, and everything. Hindi, it didn't cost my career. Ano ko eh, parang, when it comes to it, para akong, kunwari, alam kong may free time ako, then dyan ako, magjujuts and everything. Pero pagka may show o ano, wala. Stop ka. Stop yan kasi, Yung iba kasi, Mm. they take that as Yun. parang, you know, Yeah. So yun nga eh. That's why in my head, how can I think that I'm an addict? Kasi nga I can control how it happened. Kasi I'm guessing, kasi nga si tatay, hindi rin addictive personality siya. Being an addict is is a character. right. Is a personality. So si tatay, in his experience, same. Parang tinry niya rin, na nagmariwana, nagganyan, nagtry. Parang okay, wala lang, it didn't stay with him. So parang ako, ganun din ako. Kasi it didn't stay with me. Kaya lang nga, syempre, like I said, when I went into the rehab program, it doesn't make a difference daw. Whether you know how or when to take it and not, you're still taking it. Parang addict ka pa rin. Was there a Yun. time na naglayas ka sa bahay niyo? 16. You were 16. Oo. Why? What prompted you to do it? Ngayon na, looking back, masyado akong bata, gusto ko nang maging independent. Kasi kumikita ka na ng sarili mong pera. at that Actually, time. hindi pa. Hindi Tita, pa? kasi nung 13 ako, kaya ako kinareer yung drums from 8 years old to 13. According to my Tita Marlene, I don't know if you're aware of Tita Marlene, the mom of my cousin, Jason Ivler. Yeah. Diba? Right, Tita right, Marlene, right. she lived in the States, right? Oo. According to her, there's a Percussion Institute Technology, which means it's really a school for drumming. Right. I can be a professor, I can be a sessionist drummer for like all the, di ba, Lenny Kravitz, Aerosmith, Sting, all of that. I could be like a Yes, session drummer and teach. And so, this is what I put in my head. By the end of my training, all I have to do to get a scholarship, kasi nga, scholarship, sinabi na nga ng tita ko make it easy for your tatay to say yes.
Na first thing you do is, yung hindi siya gagastos ng malaking-malaki para ipadala ko doon. So, apply ka for scholarship. So, that's what I was planning without telling yet my father. So, syempre, by 13, tunog na ako, tita. I was tunog professional already. The scholarship requirements was, I had to make a drum demo. Yes. Meaning, I will arrange a drum pattern and I will read notes. And I did all of this. Syempre, nasyak nga siguro yung tatay ko dahil, 13, lalayas ka, ganito, di ba? Hindi pwede. So, it didn't sink into me. Kasi sabi ko, teka na, mag-aaral ako eh. Ba't ganun? Not thinking na 13 nga lang ako sa bakit gusto ko lumayas ng bahay. By 16, naging sumama loob ko dun. Hindi kami nagkaintindihan eh. Parang feeling mo, hindi ka sinusuportahan Oo. sa gusto mo. And then, ang sabi ng tatay ko, kung yan ang gusto mo, mag-album ka na lang. Lalo tuloy ako, at that time, hindi pa ako kumakanta, hindi ako nagigitara. Tapos parang talagang, Gusto mo lang maging musician. Ka-Freddy Aguilar bootcamp. Pag hindi ka natuto, hindi ka na pwede mag-drums. Parang in a short span, ginalingan ko mag-gitara, sumulat ako. Just to show him na I can do all of that. Do all this, Wag ko lang bitawan yung drums. Parang ganon. So, there was that clash of character, clash of ideals. And then, nahirapan ako kasi nga, di ba, like I said, si tatay, as I was growing up, wala siya lagi. Yes. She's not around. And then suddenly, you're gonna tell me, parang hindi yan pwede, ito pwede, hindi yan. Para ako na, naguluhan. So when I decided to move out, I actually lived with my tita, who was a UP professor at that time. Siya yung pinaka-genius ng siblings ni tatay kasi PhD siya of everything. Right. If she wanted to go abroad, she would take up a PhD, so it's free, mga ganon eh. I lived with her. I didn't, alam mo yung parang rebelde na nagpakawalwalan eh. Hindi ganon. Pero kasi iba yung dating. May gusto ka lang gawin talaga. Pero iba yung dating kasi 'di ba, Megan Aguilar, lumayas, 16, ay rebelde. Tumira naman ako sa tita. Hindi naman ako Pero hindi mo na kasi mapapaliwanag, especially at that time of ours, no internet. At saka sikat na sikat ang tatay mo. And no internet. Yes, No yes. internet. Wala pang social media And at that time. I was so young. Hindi ako kahit interviewin ako, hindi ako makakasagot ng maayos kasi Tama. sa bata ko. So ganon, parang doon na nag-start. Nagkaroon na ng stereotyping of Megan Aguilar as a rebel. Pero yun, that was the thing that happened. And you know what? Tatay was only, ano ba siya nun? Parang early 40s lang din siya eh. So bata pa din. Alam mo yung ganon? Yung bata pa kaming lahat. At the peak of his career. Yeah. Diba? Yes. He was at the peak of his career. He really didn't have time, you know? Yes. Binigay sa akin yung album. 'Di ba na parang yun na lang ang gawin ko? Maybe to not to stop me then from creating, 'di ba? Right. Hindi kasi ganun yung dating sa akin, right? Kasi nga hindi naman Iba kami yung understanding mo. Iba eh. So ngayon, looking back, nagigets ko na yung mga nangyari. Ngayon mo lang na-realize, Yung parang sinasabi ko sa tita na, yung like with things in my past, I've come to terms with them. Kasi yun yung reason. Yung mga dating sinisisi ko si tatay, sinisisi ko yung nanay ko. When I go back to that moment, nakikita ko na naiintindihan ko na ba't ganun yung nangyari. Ganon. So, yun yung isa sa kagandahan ng, I guess, utak ko. I don't know, tita, kasi I made an effort to understand anong nangyari sa akin. Alam mo, coming from that trail of thought, tita, to now, I'm so blessed. Hello. Hindi ako nagyayabang eh, pero ang hirap manggaling doon. Thank God. Ang hirap manggaling nabuksan at mapunta doon, tita, di ba? Yes. Because some don't leave that place. Some get stuck in that, di ba? Kaya nga, there are mental Would you disorders, consider, those kinds, Yes. di ba? Would you consider 2023 as the most challenging year in your life? That is 2023 for me is I went to hell and back and came back. That's how it feels. It was my hell, but it was also my heaven. So that is a great experience, and I really wish, tita, na a lot of people, right, yung mga may pinagdadaanan na that's very important. That's the very emotional important. roller coaster, yung parang that's very important. biglang nawala sa inyo yung lahat. Don't worry. I mean, don't kill yourself over that, kasi if you stay in the fear, di kawawa ka. Kasi matatakot ka lang eh. Meron ngang there's new mercy every morning. Hold on till you see the sun.
Praise God. Di ba? That's in Psalms, by the way. That is Okay. a verse in Psalms. That I'm talking to you, I remember months back, napanood ko yung guesting mo kay Senator Rafi Tulfo. Yes. I watch it. Everybody watch it. Everybody. Ano ang gusto mong mensahe na iparating sa kanila? Lalo na kay Senator Rafi kasi, you know, he opened also doors for you. He did. Yun nga, sa program ni Brother Julius, I publicly apologized to Senator Tulfo. And of course, sabi niya kasi, di ba, like if I go to rehab and I get okay, he will help Yes. with a house and a business. And that would be great if it can still happen, right? But Alam mo, siguro I'm not counting on it, Senator Tulfo. Maybe I just pray that we can do some project together. Something. Go and see him. Opo, Go and see something him, oo. for suicidal awareness, mga ganyan. Yes. Sa drugs it's something na you can recover from, 'di ba? It's something na hindi kailangan ma-stuck ka lang doon sa drug addiction. Yung mga ganun ba? Yeah. So many things. And I have to say this, I actually have a chance, tita, to meet Direk Coco Martin. Oh, wow, that's great. Batang Quiapo! I claim it! Talaga? I claim it. It was through... So ito yung dapat nilang abangan. Oh, I'm really hoping and praying that it will manifest into another dream come true for me. Kasi, wow, I would love to be in Nag-aartista ka naman ng before Yes, I would love to be on Batang Quiapo. If Alright. possible, kasi alam mo, tita, may nangyari kasi during the times na kasagsagan nung kontrobersiya ko na sa positive and all that, di ba? Yes. May lumabas na parang Coco Martin, hinahanap si Megan Aguilar. Parang sabi nung mensahe doon, naku, gustong makausap ni Direk Coco Martin si Megan Aguilar para bigyan ng pag-asa, bigyan ng trabaho para hindi na maisip magdroga, bla bla bla. And then, sabi ko, okay ito Sabay may next, si Luis Manzano naman. Luis Manzano, binigyan ng pera si Megan. Ka-Instagram ko si Lucky. Luis, asan yung pera ko? Sabi dito, bibigyan mo. Ay, ano yan? Gawa lang nila. Hindi ako yan. Ay, sorry. Pero, it turns out, yung kay Coco Martin, totoo. So they reached out to you? Yes. And so, itong January, that's what I'm looking forward to, that meeting with Direk Coco Martin. I'm so excited. Wow. Pag nangyari yan, wow, edi, okay na si Megan Aguilar. Can I ask Okay na. Can I ask you something? Yes. Talaga bang kinalimutan mo na, ibinasura mo na? Yes, droga? of course. Okay, totally. Totally. At hindi mo nito babalikan kahit Hindi kailan? na, no way. No way. Pagkatapos kong gumanda ulit, Okay, di ba? okay. Nagmukha akong ano nun eh. Okay. Zombie. Very good. Very good. Mensahe mo muna dun sa mga, lalo na yung mga taong nakapanood dun sa interview mo kay Senator Rafi. Kasi syempre maraming sumama ang loob, marami ang nag-judge sa'yo na ganito ka. So, anong gusto mong mensahe parating sa kanila? Actually, when it comes to my experience doon sa Rafi Tulfo in Action, naging mabuti at naging masama. Pareho eh. Yes. Pero ang kagandahan po kasi, Bottom line is- parang 50-50 eh. Hindi siya 80-20 o 90-10 eh. Ang nangyari po, although half of the world judged me, half of the world prayed. Half of the world sympathized, while half of the world criticized. So, it became an example po of a fair game of life. Yes. We are not always up. Sometimes we are down. No? Pag down natin, may up pa yan. Huwag kayong mag-iisip na tapos na yon. Kasi habang buhay, di ba? Habang buhay ay may pag-asa, and totoo po yun, hindi lang po yun kasabihan. But it's up to you. Ikaw po, sa sarili, kayo po magde-decide. Bandang huli talaga po, kailangan kayo. And you cannot do that without praying. Have a really good relationship And with God. repentance as well. Of course, Oo, tita, diba? because Oo. repentance Yes. is the proof Right. that you believe in God. Yes. And when you repent, that is your salvation. Salvation means yung kasiguraduhan po natin that we will go to heaven. Yes. It's not because of you being good or bad as a person, but it's you na marunong ka magsisi at marunong ka rin wag nang umulit. At marunong ka rin tumanggap ng mga pagkakamali Yes. mo. Diba? Iyon ang importante, pagtanggap po sa inyong sarili. We are not perfect. Yeah.
We are far from that. Nobody is. Nobody is. We are all flawed, and that's okay. Mm-mm. Mawala ang lahat. Kaya, sabi ko nga kay Tita Aster, ang gamit ko po, Diyos ko po, ay, hindi ko na alam kung nasa yung sa daming beses ko lumipat. Material na bagay yan. I'm starting from scratch, materially. Pero yun na lang eh. Everything else is already mas importante, like family. That's the most important. Yes. Parang yun nga, redeeming yourself, Tita. Like I have redeemed myself with you here right now. Diba? Yes. Oo. Hindi ko alam na, sa totoo lang, akala ko hindi mo na ako i-invite because of what I did. Pero Tita, diba? Hindi, nagtampo ako for a while. Tampo lang naman. Hindi ako, iba yung tampo sa galit. Because God touched your heart for me. Yes, that's what hindi naman happened. nawawala yung aking pagmamahal sa'yo at pag-unawa Opo. sa'yo, di ba? Yan po yung power of God. yeah, When He diba? touches the hearts, we cannot stop Yes, anything. Yes. Like what it says in Isaiah, no weapon formed against us shall prosper. What's very important, yung sabi ko nga kanina, is yung tanggapin natin ang mga pagkakamali natin Yes. at marunong tayong humingi ng tawad sa mga Yes. taong alam nating may Opo. nagawa tayong mali. Yes. Right? Opo. Oh, especially now. This is New Year. Yes. Start of the year. Dapat, sana mangibabaw yung pagmamahal, pag-unawa. It will, diba? Tita. 2024 will Yes. be the bawi year of what Right. happened to us in the past 3 years, Oo. right? From 2020 to 2023, oh my gosh. But now is our time And again. I want to see a different, new, Yes. renewed Megan Yes. Aguilar. Yes, diba? yes, of course. Ama, malapit na pong lumabas. Oo. Ayan. Yes, of course. Minsan, I know your dad, Freddie, is watching your message to him. Tatay, I love you. Thank you, Tay, kasi lahat po ay nagbunga when I went home and showed up, Tay, and you forgave me. At both of us had acceptance for each other. Mas dun po talaga naging, bumuhos yung blessings talaga for me, Tay. And that just proves another scripture, di ba, Tay? Yung honor your father and mother. And God is going to be there with you, you know. Totoo yun. Because of you, God is more alive in my life. I'm sure ganun din siya sa'yo, Tay. I want you to live longer. Please live longer pa. That's what I want. And of course, to my mom, I love you, Mom. Thank you. My siblings, my children, my relatives, I love you all. Yeah. Your message to everyone. My message to everyone, never stop forgiving yourself. Kasi yun po yung nakakalimutan natin gawin. Patawarin ang ating mga sarili. We have to begin doon. Start by forgiving yourself, and then you will have a big heart and a big mind to forgive others as well. And that's very important po. Forgiveness matters more than money. So yun, remember that. Love you all. Bago kita pasalamatan, bago tayo magpaalam, please allow me to thank my personal sponsor, Pandan Asian Cafe. Maraming salamat, Alvin, Dennis, and of course, Roland, Ever Belena. Hello Glow, most of you from Japan. Beauty Derm, Nutritech, maraming salamat, Jos de la Luna. Aficionado by Joel Cruz, Iris Beauty Care, Vanilla Skin Clinic at Robinson's Magnolia, Mesa Tomas Morato, Richie's Kitchen by Richie Ang, Nessa Astilla Salon for My Hair and Makeup, Gandang Ricky Reyes, Chato Sugay Jimenez, Jeffrey Jimenez, Bebot Santos of Colorete Clothing, Studio Manila, Manila Bulletin, maraming salamat, Bobby Requintina, The Red Meat Shawarma, maraming salamat, Chef John, Shinagawa Diagnostic and Preventive Care, and Shinagawa LASIK and Aesthetics Center. Maraming salamat po. At kayo mga kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa TikTok with Aster Amoyo. Every Friday po yan at huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, mag-like, mag-share and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo. Mga kaibigan, syempre gusto kong pasalamatan dito si Megan. And honestly, I am so happy seeing you again. Alive! Yes, As in alive. Tita. Hindi kakaibang Megan Aguilar po ang inyong makikita at matuto ngayon sa araw na ito. Thank you, Tita. I'm so happy to see you. And of course, Likewise. alam kong masayang-masaya ang tatay mo. Yes. My dear friend na si Freddie Aguilar. And of course, mga anak mo, at least sana yung isa, yung panganay mo, makita mo Soon. soon. One of these days, it will happen. I-claim na natin. Claim diba? na natin. And before Diba? that, I want to thank Jin Beauty Academy
is my first sponsor, Tita, for skincare and wow. nails. Oo. And so, that is in President's Ave in BF Homes. Ayan. Ayan. Thank you, Miss Tamo? Jen. Tamo, may nagdadatingan na ngayon. Yes. It's a blessing. It is, See, it is. the world is so good, so Yes. beautiful. Aha. Huwag nating sayangin. Amen. Diba? Amen. No more, ano ha? No more. No more na, It's no more na, done. ha? It's It's finished. Finished. Very good. And with that, mga kaibigan, hanggang sa muli, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. God bless us all.